Isang magandang araw, Ball Nation! At para sa araw na ito, panibagong aralin na naman ang tatalakayin natin tungkol naman sa paggamit ng mga angkop ng mga pahayag sa pagbibigay ng ordinaryong opinyon, matibay na paninindigan at mungkahi. Halika na't matuto, simulan na natin! Ngayon, subukan nating alamin kung paano ginamit sa pangungusap ang mga pahayag na may mga salungguhit. Tignan natin ang mga mag-aaral na ito na nag-uusap para sa kanilang proyekto sa Pilipino. Kung ako sa inyo, simulan na natin gawin mamaya ang proyekto para hindi tayo magmadali sa mismong araw ng basahan. Sa ibang araw na lang. Sa tingin ko, hindi pa naman kailangan magmadali dahil sa isang buwan pa naman yun ipapasa. Sang-ayon ako na simulan na natin mamaya para matapos natin agad. Makikita natin ginamit ang mga may salungguhit na salita sa pagpapahayag ng ordinaryong opinyon, matibay na paninindigan at mungkahi. Unawain pa nating mabuti ang mga pahayag na ito. Ordinaryong opinyon. Ang pansariling palagay, pananaw o paniniwala na maaaring hindi katanggap-tanggap o totoo para sa iba ay tinatawag na opinyon. Ginagamit ang mga hudyat na sa aking palagay, sa tingin ko ay, para sa akin, kung ako ang tatanungin. Ang paniniwala ko ay, ayon sa nabasa ko, upang ipahayag ang opinyon, ay mga halimbawa na makakatagang ginagamit sa ordinaryong opinyon. Narito ang iba pang mga halimbawa ng ordinaryong opinyon na ginagamitan ng mga hudyat sa pagpapahayag nito. Sa tingin ko, hindi bagay sa suot mong damit ang iyong sapatos. Ang librong sinulat niya, sa aking palagay, ay may temang hindi angkop sa edad mo. Kung ako ang tatanungin, hindi kita papayagan na sumama sa field trip ang hindi ako wasama. Naniniwala ako sa tunay na pag-ibig. Ngayon, pupunta na tayo sa matibay na paninindigan. Mula sa kahulugan ng diksyonaryo, maaari nating mabuo ang kahulugan ng matibay na paninindigan bilang isang matibay na posisyon o panig hinggil sa usaping tinatalakay o pinag-uusapan. Upang higit na maipakita ang paninindigan, maaaring gamitin ang mga hudyat ng ganap na pagsalungat at ganap na pagsang-ayon. Narito ang mga halimbawa ng pagpapahayag ng matibay na paninindigan gamit ang ganap na pagsang-ayon. Lubos akong sumasang-ayon sa pagsasabatas ng mental health law dito sa Pilipinas. Sang-ayon ako sa pagkakaroon ng diskusyon tungkol sa hinaing ng mamagsasaka. Magkatulad tayo sa paniniwala na kailangan mabigyan ng karampatang parusa ang mga gumawa ng karahasan. Kakampi mo ako sa pagsusulong ng pagpapabuti ng pahayagang ito. Kasama mo akong naniniwala sa layuning mabigyan ng libre at dekalidad na edukasyon ang lahat. Lubos akong hindi sumasang-ayon sa iyong mungkahi na ipagpaliban muna ang pagpupulong. Maling-mali yata ang iyong paniniwala na hindi kailangan ng mga magsasaka ang ating tulong. Hindi mo ako mahihikayat sa pagsali sa inyong samahan. At para naman sa huli ay ang mungkahi. Mula sa kahulugan ng diksyonaryong, maaari nating mabuo ang kahulugan ng pagpapahayag ng mungkahi bilang isang paraan ng pagbibigay ng panukala hinggil sa tinalakay o pinag-uusapan. Maaaring gamitin ang mga pahayag na, kung ako sa inyo, iyo, kanila, bakit hindi mo, ninyo, o pwede, maaari mo, ninyo, sigurong, at iba pang pagpapahayag ng mungkahi. Narito naman ang mga mungkahi at mga halimbawa nito. Kung ako sa inyo, aalamin ko muna ang ugat ng problema bago ako magbitaw ng opinyon. Bakit hindi subukan ang ginagamit kong sabon panlaba? Pwede mo sigurong sabihan ng mga opisyal hinggil sa iyong hinaing. Dahil ang pagbibigay ng mungkahi ay sinasabing isang akto
ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng mungkahi ay kinakailangang sundan ng kilos. At muli, ayan ang mga angkop na mga pahayag sa pagbibigay ng ordinaryong opinyon, matibay na paninindigan at mungkahi. At upang ganap na nating malaman kung meron ba tayong natutuhan ngayong araw sa ating aralin, meron tayong mga espesipikong gawain na patungkol sa ating aralin. Naway ito'y masagutan nyo ng husto patay sa inyong natutuhan ngayong araw. At muli, magkita-kita tayo